Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Isang napakagandang umaga na naman ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya dapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Sa panibagong chance, panibagong buhay na ibinigay niya sa atin. Purihin ng Diyos at tayo po muna ay mag-aral ng Kanyang salita. Ang ating devotion po for this morning ay pinamagatan pong Not Interested in Religion. Ang verse po natin ay sa Matthew 23:37. Ang sabi po, Jesus laments over Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. So sabi po dito sa ating devotion sa Our Daily Bread. Sabi po ng author, a radio ad for a church caught my attention. Sabi po dun sa ad ng radio ad ng isang church, because you've heard about Christianity, you might not be interested in religion. Well, it might surprise you. Jesus wasn't interested in religion either. But he was big on relationship and teaching us to love one another. It continued, you may not like everything about our church, but we offer authentic relationship and we're learning to love God and each other. You're welcome to visit. This church may have overstated things about Jesus and religion because Scripture does speak of true religion in James 1:27 as helpful deed towards others. So, ang sabi po sa James 1:27, pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. But Jesus did have difficulties with religious people in his day. He said the Pharisees, guided by tradition and rules, not by love of God, outwardly appear righteous to men, but inside they are full of hypocrisy and lawlessness. Mababasa naman po natin yun sa Matthew chapter 23 verse 28. Ang sabi po sa Matthew chapter 23 verse 28, even so you also outwardly appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. They didn't have the love of God in their hearts. Sabi naman po yun sa John chapter 5 verse 42. But I know you do not have the love of God in you. Jesus wanted relationship with them, but were not willing to come to Him. Sabi po sa verse 40. But you are not willing to come to me that you may have life. If being religious means following a set of rules so we can look good instead of enjoying a relationship with the Savior, Jesus isn't interested. He offers forgiveness and love to all who want an intimate relationship with Him. At sabi po dun sa kanyang reflection, there is a longing in every heart that only Jesus can satisfy. Amen. So, purihin ng Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, marami pong, yung pag nakakarinig po ng Christian or Christianity, iniisip po agad nila religion, but Christianity po is not a religion. It's a group of believers ng Panginoong Jesus, At ang pinopromote po ay hindi po religion, but relationship with the Lord, intimate relationship with God. So hindi po kailangan na sumapi kayo sa simbahan, hindi po kailangan na maging member kayo ng simbahan. What we preach is yung magkaroon po tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Minsan kasi parang parang na-turn off agad tayo pag religion, parang gano'n. Ang true religion po, katulad nga po dun ang sabi sa James 1:27 is helpful deed towards others, sa mga orphans and widows o sa mga nangangailangan. Yun po ang binanggit sa Bible na true religion. Pero yung pananampalataya sa Panginoong Jesus, hindi po siya religion but relationship. So sa panahon natin ngayon, maraming mga naghahanap ng relationship, naghahanap ng pagmamahal, ng belongingness. Minsan, nagbabayad pa sila ng kausap, nagbabayad pa sila ng companion, minsan nagbabayad ng therapist sa kanilang depression dahil yung parang pakiramdam nila walang nagmamahal sa kanila. They are willing to try anything except come to the Lord. Lahat ito try nila kahit gumanso sila ng napakalaki.
Pero pagka sa Panginoon, ayaw nila. Ba't hindi niyo i-try, 'di ba? If you are willing to risk on people, why not risk on God? Take a risk, ano po. Kasi sa Kanya hindi ka madi-disappoint eh. Sa Kanya hindi ka talaga mabibigo. Sa tao, minsan may mga pagkakataon, lalo pa kung hindi yun ang kalooban ng Diyos para sa'yo, may mga pagkakataon na after na makuha yung ano, kung ano mang benefit na naibibigay mo, mawawala na sila or aalis na sila, ano po. Pero sa Panginoon, hindi gano'n eh. Mas siya yung nagbibigay kaysa siya yung tumatanggap, ano po. Tayo, pagka tayo ay in a relationship sa ating Panginoon, bibigay natin sa Kanya yung ating oras, yung ating effort, yung ating pagmamahal, syempre devotion. Pero ano, all these things will be, ay sabi po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po, all these things. So lahat po ng pangangailangan natin ibibigay niya. Ano po, so kumbaga sa Panginoon, wala tayong talo. 'Di ba? So if you are willing to take a risk on people, uh, I challenge you to take a risk in God. Ano po. Yung longing sa ating puso, ang Panginoong Hesus lamang po ang makapupuno. Ano po, kaya i-try po natin. Maganda itong ano nila, although parang medyo overrated dun sa ano sa pagkakasabi nila na Jesus wasn't interested in religion either. Kasi ang Panginoon Jesus naman ay sinabi naman niya talaga na kailangan nating tumulong sa mga nangangailangan, ano po, at para na rin natin ginagawa sa Kanya kung tayo ay tumutulong sa mga nangangailangan. So, ah, hindi naman siya disinterested kasi yun nga ang true religion, ano po, yung tumulong tayo sa mga nangangailangan. But, may history siya ng clash sa mga ano, sa mga religious people, ano po, nung panahon niya na outwardly, they appear righteous to men, but inside, they are full of hypocrisy and lawlessness. So, pag nakakita sila ng mga tao, parang maayos na maayos yung kilos nila, pero deep inside, ano po, ano, nagkukunyari lang or hindi naman talaga totoo yung relationship nila sa Panginoon at kumbaga ginagawa nila yung mga kabalbalan nila pag walang nakakakita, ano po. Sabi din po dun sa ad ng church na ano na napakinggan ng ating author, you may not like everything about our church, but we offer authentic relationship and we're learning to love God and each other. You're welcome to visit. Amen. So, totoo naman po yun, ano po, you may not like everything about our church kasi nga hindi po lahat ng church ay perfect. Actually, dito sa lupa, wala pong perfect church, ano po. At hindi rin naman natin masasabi na lahat ng uma-attend dyan ay may totoong mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kasi katulad nga sinasabi natin kanina, it's not religion, it's not about membership, ano po. Marami pong mga member din or regular attendees na hindi pa talaga din sila totoong sumuko sa Panginoon. But we believe na someday sila ay susuko din sa Panginoon. Ano po. At kaya po tayo pumupunta sa simbahan, not because we are holy, but because we are sinners. Ano po. Hindi po pumunta ang ating Panginoong Jesus dito. Hindi po niya tayo tinawag dahil tayo ay mga banal. Hindi po siya pumunta para sa mga banal. Pumunta po siya para sa mga makasalanan. Ikaw yun, ako, tayong lahat. So, namatay po siya para sa mga makasalanan, hindi po dun sa mga banal. Kasi kung mga banal na, ano pang saysay nung ano, bubuhis ng buhay ng ating Panginoong Hesus para pagbayaran yung kasalanan, kung banal nga, di ba po? So, yung expectation po natin na yung mga tao na nasa church ay mga banal, mga huli, na parang pakiramdam natin, hindi ako bagay doon kasi parang banal yung mga tao doon, hindi kami level ba? Parang nakakahiya, nakaka-intimidate, hindi po. Kasi lahat po ng mga pumapasok sa simbahan, kaya nga sila pumapasok kasi kailangan nila ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil makasalanan sila, may sakit sila, kailangan nila ng tagapagligtas, kailangan nila ng dakilang manggagamot. Ano po? So, kaya makikita natin talaga sa church, andun iba-ibang klase ng tao, andun iba-ibang klase ng makasalanan, ano po. So, we should not expect na pagka mag-join tayo sa church, parang mga banal yung andun. Hindi po, puro makasalanan po yung nandun. At purihin ang Panginoon, sila ay binabago ng Diyos sa araw-araw, ano po. Hindi naman agad-agad na pagka umattend ka ng church or sumuko ka sa Panginoon ngayon, kinabukasan banal ka na, hindi po ganun. Day by day, it's a struggle actually, ano po, kasi lagi nakikipaglaban yung pag-ibig natin sa Panginoong Hesus, pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, yung Holy Spirit, lagi nakikipaglaban sa ating laman, ano po.
So, kaya hindi po agad-agad na nagiging nagiging perfecto, katagalan sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, sa katagalan na pakikipag-fellowship natin sa Panginoon, nababago pa unti-unti yung ating mga pag-uugali, na-o-overcome na natin yung mga kasalanan na dati nating ginagawa. So, gano'n po, hindi po mga banal lang ang pumapasok sa simbahan, kundi mga makasalanan po at ang Diyos po ang magbabago sa kanila day by day. So, wag po tayong parang matuturn off agad sa religion, wag po tayong matatakot na umattend, wag po tayong matatakot na mag-try. Kasi hindi po kayo huhusgahan doon. Ang Panginoon lang po ang may karapatan na humusga. At ang mga mananampalataya po, yung totoong may relationship sa ating Panginoong Hesus, hindi po sila manghuhusga ng ng mga attendees kung ano man yung past mo, kung ano man yung nakaraan mo, bakit. Ganun din sila, parehas lang tayo. At actually, nakaka-bless nga kung ang history mo ay kung ang history mo ay napaka-dark, yung dati mong buhay ay napaka-dark, tapos ikaw ay binago ng Panginoon. Mas dapat tayo magpasalamat sa Panginoon sa mga ganong kasi napakagandang testimony yun na pagbabagong dinala ng Diyos sa kanilang buhay. So mas dapat tayong magalak po. Hindi tayo dapat na parang manghusga sa mga ganong situation. So nawa po ay malinaw po sa atin yon. We're also not interested in religion na tinatawag ng mundo. But we are interested in the true religion na binanggit nga po sa James 1:27 na helpful deeds towards others. So hindi po yung religion na sinasabi ng mundo. Iba po kasi ang perception ng mundo sa word na religion. So ang ating pinopromote nga po ay ang relationship sa ating Panginoon. So nawa po ay bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng courage to take risk. Po natin. Kung nais natin makipagsapalaran sa tao, makipagsapalaran tayo sa Diyos. Wala tayong talong. Kung nais nating mag-take chances sa mga tao, kung willing tayo na mag-take chances sa mga tao, try natin sa Panginoon. Wala tayong talong. So, let us pray. Hallelujah. Salamat Panginoon for your words. Salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat o Lord na patuloy niyo po kami tinuturuan sa araw-araw. Patuloy niyo po kami ginagabayan sa araw-araw. Salamat po sa paglilinaw, Panginoon, na ang paglapit nga po namin sa inyo is not because we are joining another religion or because we want to change our religion, but to have an intimate and authentic relationship with you, O Lord. Help us to enjoy this relationship with you, Panginoon, and not to miss out the blessings, Panginoon, na inihanda niyo sa amin, O Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na lumapit sa inyo, Panginoon. At kung mayroon pa pong mga makakapanood or makakapakinig na nagdadalawang isip, Panginoon, na lumapit sa inyo, may this may your words today serve as an encouragement for them, Panginoon, na huwag po sila mag-alinlangan sa paglapit sa inyo, Panginoon, dahil kami man po, Panginoon, we were sinners, Panginoon, saved by your grace. Wala pong isa sa amin na banal. Ang sabi niyo nga po, lahat po ng tao ay nagkasala. Kaya hindi po dapat ma-intimidate ang bawat isa. At Panginoon, turuan niyo din po, Panginoon, ang mga mananampalataya not to appear judgmental, Panginoon, not to appear intimidating sa mga bago pa lamang uma-attend sa iglesia or sa aming mga ini-invite, Panginoon, but to be an encourager, Panginoon, and to be a good testimony, Panginoon, sa mga nasa paligid namin, sa mga nakakakilala sa amin. And use each and every one of us, Panginoon, upang makapagdala pa po ng maraming kaluluwa sa inyong paanan, Panginoon. Purihin ka, O Lord, we pray all of this in Jesus' name. Amen. So maraming salamat po mga kapatid, purihin ang Diyos. At nawa, naging malinaw po sa atin na kung ano po yung religion at ano po yung Christianity. So purihin ang Diyos at ingat po tayo sa maghapon. Nawapagpalain ng Diyos ang lahat ng hawakan ng ating mga kamay, lahat ng ating makasalamuha ay pagpalain naman ng Panginoon. Lahat ng ating gagawin. So ayun lamang po at God bless.